Sir, and hello everyone. So, ang i-discuss ko ngayon is concept of urbanization. So, ano nga ba ang concept of urbanization? So, it is the process through which cities grow higher and higher percentages of the population comes to live in the city. So, ang urbanisasyon ay tumutukoy bilang proseso ng unti-unting paglilipat mula sa lipunang pag-agrikultura patungo sa lipunang pang-industriya na may malawak na pag-access ng impormasyon, gaya ng gobyerno at iba pang institusyon at paraan ng mga transportasyon, at iba pa na mga nagpapakita ng isang lungsod o buhay sa lungsod. So, sa pangkalahatan ay nangangahulugan ito ang proseso o rate ng konsentrasyon o paglipat ng isang populasyon sa isang partikular na lugar. O kaya'y ang urbanisasyon ay tumutukoy sa paglipat ng populasyon mula sa kanayunan hanggang urban na paninirahan. And yung unting-unting pagtaas sa proposisyon ng mga taong naninirahan sa mga lungsod at mga paraan kung saan ang bawat lipunan ay nakikibagay sa mga pagbabagong ito. Hindi sa lahat ng proseso kung saan ang mga bayan at lungsod ay nabuo at nagiging mas malaki habang mas marami ang taong nagsisimulang mamuhay at magtrabaho sa mga sentral na mga lugar na tinatawag nga nating urbanisasyon. Then, meron tayong two types of urbanisation. Or, meron tayong two types of urbanization. Ito yung rural and urban. So, ano nga ba ang rural areas? So, rural areas are often called the country who have low population density and large amounts of underdeveloped land. So, ano nga ba yung sinasabi nila? The country. So, the country means because the residents there can see and interact with the country's wildlife. So, ayun. Kaya tinawag siyang the country. So, rural areas are the villages and small towns are located here. Like buildings and houses are often far from each other. So, there are more and more open spaces. And ayun, sa komunidad na ito, ang karamihan ang mga bahay ay gawa sa kahoy, bamboo, at may malawak na kapatagan na tinataniman ng mga gulay at mga prutas. In rural areas, we can find public transport but it is usually limited to buses. Here, there is less variety of jobs like farming, fishing, mining. So, dito namumuhay lang sila ng simple. Tulong na rin ng pagsasaka at pagtatanim, pagmimina at pangingisda. So, magpapakita ko ng mga pictures kung ano nga ba ang itsura ng rural area. So, first picture. So, dito yung mga bahay nila ay gawa nga lang sa, gaya na sabi ko, kahoy at matitibay na kahoy, kawayan. Kadalasan meron pa rin sila mga kaunting gawa sa mga simentong bahay. Ayan, gaya na nga lang naman sa ilalim nila para patag at syempre pag bumagyo, hindi magigiba yung simpleng bahay na tinitirhan nila. So, next picture, ito yung mga tao nasa mga rivers na tumitira or nasa mga katubigan. Yung mga mabababaw lang. So, yung mga tungkod ng mga bahay nila sa ilalim or mga paanan ng bahay nila is matitibay na kawayan na nagsusuporta sa buong bahay nila. So, gaya na nga lang yan, yung bahay nila is may kakaunti, may mga yero, gawa sa kahoy, plywood, kawayan. So, yun yung mga suporta ng bahay nila. So, pag bumagyo, ito yung mga taong naapektuhan talaga at sobrang delikado. So, yun. Meron din mga taong minsan sa naninirahan na nga sila dyan sa may mga tubig-tubig, ginagawa na nila, ayan, yung mga anong tawag dito, yung mga boat na maliliit. Tapos nagsasagwan sila para makalipat sa isang bahay or makapunta dun sa patag, diba? So, next slide is yung yan.
sila mismo yung nagtatanim ng mga kakainin nila sa pang-araw-araw, gaya ng mga patatas, kamote. So, ayun, yan yung mga tumutulong sa kanila para makaraos sa pang-araw-araw nila. So, next slide is, dito sa rural areas, makikita natin kung gaano nga ba united yung mga tao sa rural areas. Dito, nagtutulungan sila magtanim and nagtutulungan din sila mag-ani ng mga ito. So, sila rin yung mga apektado pag bumagyo. Kaya, sobrang hirap ng buhay sa rural areas dahil maraming mga panahon na hindi natin masasabi na darating na lang. Masisira yung mga pananim nila na pwedeng may tinda sa palengke. So, ayun. Basta dito, makita natin kung gaano nga sila sama-sama at nagtutulungan para matustusan yung pang-araw-araw nila. So, yan, for short, yung rural areas, ito yung mga villages, yung mga maliliit na mga towns ay nakalocate dito, or yung mga buildings tsaka yung mga bahay nila are malalayo sa isa't isa. Hindi naman ganong kalayuan, pero medyo may kalayuan sila sa isa't isa at mas maraming space pa sa mga dito. Kaya tinatawag din nila na maraming space dito dahil dito ay kapatagan or basta mga buhangin tsaka mga pwedeng taniman na kaya siya tinatawag na mas maraming space sa mga pagitan ng mga bahay dito. So, next is yung urban. So, ano nga ba ang urban? It is the region surrounding a city. So, ngayon kung nasaan tayo, ito yung tinatawag nating city na kung saan sobrang daming tao at naninirahan, nagtatrabaho na dito. So, most inhabitants of urban areas have non-agricultural jobs. It is also a very developed, meaning there is a density of human structures such as houses, commercial buildings, roads, and railways. So, example na dito is yung Manila. So, sobrang dami ng buildings, kakaunti na lang yung mga space. Kaya nagkakaroon din tayo ng traffic dahil sa sobrang dami na rin ng tao lumipat galing sa probinsya papunta sa urban areas para magtrabaho. So, urban areas are the cities and towns wherein buildings are often close together. So, there are few open spaces. So, kakaunti na nga lang yung mga spaces dito sa urban areas dahil na rin sa dami na ng buildings at mga bahay dito. So, and then, yung komunidad dito ay matataas o malalaking gusali, merong mga sasakyan, malawak na daan, at mayroong makabagong teknolohiya para mapadali ang buhay at mga trabaho ng tao dito. So, dito rin sa urban area ay meron tayong mga gusali, bangko, matataas na paaralan, ospital, at iba pa. At karamihan sa mga sasakyan o transportasyon dito sa urban area ay mga LRT, bus, train. Ayan, makikita natin to mas madalas sa Manila. So, mga iba't ibang uri pa ng kotse, gaya na lamang ng taxi, di ba? Meron din sa mga Manilean kung na-try nyo na. So, ang karamihan na rin sa mga taong nagtatrabaho dito sa city ay nasa mga opisina na lahat. Kaya masasabi natin, iba talaga ang buhay sa city kumpara sa probinsya or rural areas. So, magbibigay din ako mamaya ng examples ng mga pictures dito. So, and in urban areas, there are a lot of jobs to apply. And yun yung sinasabi ko. Kaya sila lumilipat at lumalaki ang populasyon sa urban areas or city dahil na rin sa kakulangan ng trabaho sa probinsya. At syempre, hindi na naman lang sa pagsasaka, pagmimina yung ibang pamilya para matagulid yung mga pamilya na hindi kulang pa. Kaya maraming tao talaga ang lumilipat sa urban area or city para makahanap ng trabaho at makakuha ng malaking sahod para mataguyod ang pamilya nila. So, and we also have public services na wala sa rural areas or kakaunti lang sa rural areas like justice-related services like courts, healthcare such as hospital, emergency services such as police, firefighters, and paramedics. So, at marami
marami pang iba. So, dito nga, mas napapad din ang mga buhay ng tao. So, mas marami din sila kinikita. So, minsan, sobra-sobra pa nga. So, di kaya sa rural areas na sinasabi ko, kahit simple lang ang buhay, ay nararanasan pa rin nila ang hirap doon, kaya nalaman ng paglaban sa inyo pag nagsasaka sila. Ito, so magbibigay na ako ng mga pictures na nagsasite ng mga examples kung ano nga ba ang pamumuhay or itsura sa urban areas or cities. So, first is ito. Ang pagkakalam ko, Manila to. Sa Manila to, kung titignan mo siya, di ba, pag pinitsura mo sa pinakataas-taas talaga, makikita mo kung gaano nakadaming buildings, gaano nakadaming tao, gaano nakadaming transportasyon. Kaya nagkakaroon ng traffic sa urban cities dahil na rin sa dami ng tao na lumilipat sa urban or sa city. So, ayan. So, sobrang dami ng buildings, mga bahay. Kakaunti na lang yung mga spaces. Minsan pag naglalakad ka, magkakabungguan pa yung mga yan dahil sa sobrang na ng space ng mga pagitan ng bahay at mga building. So, next slide, ito. Yung mga tinatawag natin ng mga parks na kung saan nakikita rin natin yung siguro sa Manila. Meron tayong mga parks na pwedeng puntahan na mas malaki pa minsan sa mga spaces ng bahay. So, ayan. Pwedeng puntahan ng mga tao yan. Minsan maraming tao dyan, minsan kakaunti. So, dyan pwedeng mag-sightseeing, picture-picture, diba? Meron tayo ng mga yan. Mas marami tayo dito sa city. So, next is yung bus. So, meron din nito sa rural areas, pero mas marami nito sa city. Kaya nagkaka-traffic, diba? Meron mga marami ng motor, meron ng maraming sasakyan, taxi. Meron din tayong malalaking bus, trucks. Mas marami dito kaya siya tinawag na city dahil dito lahat meron tayong transportasyon. Isa na rin dito yung MRT, LRT. Yan. Laging nababarita yan. Sa sobrang daming tao na nga sa city, maraming yung naghihintay at pumipila para lang makasakay ng LRT at MRT. So, ayan lang. Thank you for listening.